Mga ka-DIY, welcome back sa part 2 ng ating DIY EcoFlow River 3 na power station. So ayan, binaklas ko na lahat kasi sinabi ko nga sa inyo, bubuuin ulit natin siya at ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginawa. So ito na yung ating case. Syempre, unang-una nyong gagawin is butasin at ilagay yung mga input-output natin. So ito yung output natin na outlet, USB, barrel connector, ang ating wattmeter. Tapos dito may cooling fan at switch para sa inverter. Ito cooling fan ng charging. At syempre yung input natin ng AC. Ayan, input ng AC. At saka yung input ng solar. So may wire na rin yan nakasama. Pinutol ko na lang para maiksi lang mga ka-DIY. So ganyan lang yung loob niya. Tapos yung mga ikakabit natin, syempre kailangan natin yung battery pack 20Ah. Yung ating notebook battery na 26700 4S4P. Kailangan natin yung blocking diode, yung ating charger, MPPT charger. Nilagyan ko ng heatsink ko, may nahanap kasi ako mga ka-DIY para sigurado. Tapos yung ating charger na built-in charger. At syempre yung ating inverter mga ka-DIY. At itong ating relay para sa ating UPS function. So, ayan. Tapos, kailangan nyo rin ito, yung ating pigtail. So, ayan. Meron na siyang dalawang connector dito na terminal lock. Ito yung ikakabit sa inverter. Tapos, meron siyang wire papunta dun sa battery, sa wattmeter battery. Meron din siyang wire papunta dun sa ating charger. Ito yung papunta sa charger at papunta sa battery mga ka-DIY. Tapos meron niyang maliit na wire. Sabi ko nga, ito naman yung papunta sa barrel connector at saka dun sa USB. So kumbaga parang bus bar wire na siya mga ka-DIY. So makikita nyo naman kung paano natin to ikakabit. So ayun, tapos yung ating, ito yung ating UPS relay mga ka-DIY. So andito yung ito yung ikakabit natin sa inverter. Dito sa output ng inverter, itong wire na to. Yan. Tapos yung pinaka-output ng relay, ito. Meron na rin siyang pigtail. Ito naman yung papunta dun sa outlet na mismo. Papunta dito mga ka-DIY. Yan yung output ng ating relay. Tapos dito, sa dalawa na to, dyan natin ikakabit ay ito mga ka-DIY. Ito kasi nakakabit to sa outlet, yung connector ng AC, ng charger. So, ginawan ko na lang din siya ng wire. Iko-connecta din natin siya dito. Kasi puro AC din naman to eh. 220 inputs din tong mga to mga ka-DIY. Dahil nga meron tayong UPS function. Yan, ikakabit lang natin dito. Ayan. Tapos ito na yung ikakabit natin dun sa connector, sa loob mga ka-DIY. So, unahin muna natin yung output. Mamaya natin ikabit yung mga charger mga ka-DIY. So kunin natin. Ayan. Kunin natin yung pigtail. Itong dalawa. Ayan. Itong maiksi, ito yung ikakabit sa battery. Which is dadaan nga dito sa meter mga ka-DIY. Ito. So ikakabit natin yan dito. Kaso challenge kasi nakaglue na yung battery natin, battery meter. So ayan, nakakabit na yung isang negative. Papunta na to sa battery ha, na dumaan lang sa meter mga ka-DIY. Tapos yung positive naman, so ayan, may dalawa na tayo. So, next naman ay itong mga pigtail natin. Ito, dito naman mga ka-DIY. Tapos yung maliliit, dito naman sa barrel. Tapos yung negative din, ganun din. Salpak lang dyan. So, ayan. Connected na yung ating USB at saka barrel. Tapos ngayon, ipwesto naman natin yung inverter mga ka-DIY. So, ito. Dito yan.
So binutasan ko na rin yan para kung saan nyo siya itutornilyo. Yan, ganyan siya mga ka-DIY. Tapos make sure lang na aabot yung ating connector. Naku, baligtad ata yung nagamit ko. Saan ba yung positive? Baligtad ata yung nagamit kong ganito. Oo nga, hindi aabot. So dapat itong mahaba pala. So tanggalin ko ulit. So ayan, tama na yung wire. Ikabit na natin yung ating inverter. Nilagyan ko na ng tornilyo, no, stand off mga ka-DIY, para nakaangat siya konti. Ayan, para hindi siya gagalaw-galaw kasi nasiraan na ako ng ilang inverter mga ka-DIY dahil nagkakaroon ng short. So ayan, pag nailagay na natin sa pwesto, lagyan lang natin ng nut para hindi na siya aalis dyan. Steady na siya mga ka-DIY. Lagyan natin ng nuts. So ayan, pwede na natin ikabit yung ating terminal mga ka-DIY sa mismong inverter. Ito na yung parang pinaka common point nya. So ayan. Ayan. Tapos may dalawang wire na lang dito. Ito na ikakabit natin to sa blocking diode mga ka-DIY. Dito na yung charging. Dito na yung output ng blocking diode. So positive and negative din yan mga ka-DIY. So ayan. So nakakabit na sa blocking diode. Next naman itong ating UPS at charger mga ka-DIY. So paano ko ba ito ipopwesto? Ganito ko ata ito pinwesto. So yung output ng charger ay papunta yan dito sa ating input ng blocking diode. Kaya dito siya mananatili. Tapos yung ating wire, ito yung sa ating inverter, dito ikabit na natin. At ito naman ay dito sa ating output mga ka-DIY. So ayun, nakabit na natin siya. Tapos ipailalim natin yung wire para hindi masyado kalat. Tapos ito ikabit na natin doon sa output. Dito sa outlet mga ka-DIY. Medyo lumuwag, no? Sikipan ko lang. So, ayan, nakakabit na siya. Tapos yung wire nila ilagay natin sa bandang ilalim para hindi nakaharang. Para hindi nakaharang sa ating cooling fan. So ayun. Tapos ito, yung switch, yung sa cooling fan ng inverter, ikakabit lang yan natin dito. Tapos yung switch naman, yung isa, ito ay dito naman mga ka-DIY. Ayan. So, okay na yan. Mamaya, ayusin na lang natin yung wire para hindi sobra. Tapos, ito na nga, yung input ng ating charger at input din ng sa ating UPS na 220 volts. Isusok-sok na natin yan dito, mga ka-DIY. Pero unahin pala natin tong MPPT. Ikakabit natin sa input niya yung sa XT60 or XT90.
So, positive negative lang naman yan mga ka-DIY. Ayan. Tapos pwesto na natin siya dito. Tapos yun nga, yung ating AC input, isusuksok na natin dito. So, ayan. And then, ipwesto natin yung ating UPS. Hindi na nagkasya. Dati kasya to. Ayan. Ayan, okay na siya. And then, yung output ng MPPT, yung fan, at saka yung output ng ating charger, magkakasama na yan sa input ng ating blocking diode. So, unahin natin yung negative. Siyempre, 3 wire yan. Pwede nyo tong hinangin o kaya ang ginawa ko, pinulupot ko na lang. Nasa diskarte nyo na lang kung gusto nyo maghinang o basta maipit. Tapos yung positive, ganun din mga ka-DIY pag samasamahin nyo yung tatlo. Output ng MPPT, output ng charger at saka yung fan. So ayan, nakakabit na sila. Output ng mga charger papunta sa input ng blocking diode. So halos tapos na tayo mga ka-DIY. Ikakabit na lang natin yung ating battery. So ito itago ko na lang muna dyan. Yan. So ayan na siya. Tapos nilagyan ko lang ng air ducting dito. So yung hangin, pag i-exit dito, dito dadaan, pag ganyan. Pag dito naman, pag ganon. Tapos nilagyan ko ng ganyan. Ayan. Tapos pwede na natin ikabit yung battery mga ka-DIY. So try natin ikabit yung battery. Positive. And then yung negative naman sa kabila. Ayan, tapos takpan natin at testingin natin kung mabubuhay mga ka-DIY. O, di ba? So turn on natin. So ayun, gumana pa naman siya. Buhayin ko yung inverter ha, para makita nyo yung idle consumption. So ayun, may idle kasi yan na 2 watts eh. Basta binuhay nyo yung inverter, gumagana na yan. So goods na goods. Try natin magsaksak ng load para makita nyo yung ating wattmeter. Saksak ko tong ating glue stick, glue gun. So makikita nyo yan. Yun no. So nasa 30 watts kasi to, 40 to 30. So working, ayan o, nakikita nyo yung output nya ng ating inverter. Tapos pwede rin tayo magsaksak ng router. Ito mga ka-DIY, isaksak natin yung 12 volts. Yung ating router, saksak din natin. So ayan, working din. Ayos, gumagana naman yung ating mga output. Ayan. So nakikita nyo 25 watts. So goods na goods ang ating DIY EcoFlow. Ngayon try naman natin siyang isaksak sa charger, yung ating input. Baka mamaya hindi na gumana eh, try lang natin. So ito yung power cord, isasaksak ko na sa ating outlet. Ayun. So charging na tayo. Fully charged kasi yung battery kaya mababa lang. Pero may input na tayo mga ka-DIY.
Tapos nakikita nyo umiilaw din yung ating UPS. Ay, yung ating relay. Makita nyo yan kulay red. Ibig sabihin nag-activate na yung ating UPS function. So, ayun. Goods na goods. Medyo mahaba yung video, no? Pero ayun, at least nakapakita ko sa inyo gaano siya kadali buuin. Yun nga lang, syempre, ipe-prepare nyo muna yung mga wire. Sukatin nyo na lang bago nyo isalpak. Yung ginawa ko kasi dito, yung puro terminal na lang ulit para less hinang. Pero kung masipag naman kayong maghinang, pwede nyong hinangin yung mga yan. Pwede nyong hinangin yung mga to. Pero kung gusto nyo nga, modular siya, pwedeng tanggalin, gamit kayo ng mga ganitong connector. So, yan. So, ayun lang para sa video na to. So, gumagana naman yung ating inverter para sa video na to. And next time, kapag may tanong pa kayo, comment lang kayo mga ka-DIY para malinaw natin. So, gawan ko lang din to ng update siguro, ibang option ng battery. Para halimbawa, hindi nyo to kayang gawin, yung notebook style na battery pack, magawa nyo pa rin siya. Iba nga lang yung magiging battery. So, fully charged na siya mga ka-DIY. So, ayun lang. Maraming salamat mga ka-DIY and thank you for watching.